Tila napuno na nga si Senator Rodante Marcoleta. Ito nga ay matapos na batikyusan ng ilang mambabatas ang di umano'y relasyon nina VP Sara Duterte at Senate President Chis Escudero. Ayon sa alkalde, kung ano nga daw ang espesyal na relasyon nina VP Sara at Escudero ay labas daw iyon sa isyu ng impeachment. Ngayon nga daw na binasura na ang impeachment complaint, gumagawa na naman daw ng ingay ang ilang mambabatas upang muling pabagsakin si VP Sara. Narito panoorin ang video kung paano dinurog ni Senator Marcoleta ang mga kontrang senador kay VP Duterte. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s, ako po 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po Is it kaya a ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it Yes, a standard Mr. fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, kung titignan nyo, 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin ito tinaas na po ito na, nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. And I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit paano, this is the budget that was given to all. Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung
gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yun Well, nga po that's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa, o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng Grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito eh. Kaya po hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro. Yes, Mr. President, actually, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang, talagang kung titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita. At the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po, dahil po yung government agency, and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates, and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana na po, maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. Yeah. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 2-3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no?
or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, isang taon na po siya nakakaupo mula nang palitan niya si Ledesma. Ledesma. Wala pa, no? For the record po, Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma nung huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa aking pagkakaalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa consulta package. Yes, Your Honor, Mr. President, that It came from PhilHealth. All right. sa mga kapit, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President, halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po, babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O sa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo No, out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng consulta package. 100,000 lang. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganun yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbat. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng Magkano per 3,000? hemodialysis? Magkano? 3,000. Mga 3,000. 6,300 na. Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest nasa 6,350 na per session. Per Your Honor. session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang eh. Pero Per ngayon, session or per cycle? per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the kaya ko po afford that? tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth,
hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, no, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga, anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings sa nandito po ang PhilHealth, kung paano Yes, po nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Your Honor. Mr. President, if kasi I may, po- dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Hindi, kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya, 10,000. Well, it's in a private hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako, ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per session. per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magikinabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta, for enlightening us through your interpellation. Senator Erwin Tulfo? Yes, Mr. President, nagpapasalamat tayo kay Senator Marcoleta. Actually, marami pang dapat talagang ayusin din ng PhilHealth. No? Yung mga binanggit nyo kanina, yung mga upcasing cases, yung mga cataract scam at iba pa, yan ay talagang dapat din nating masiguro na hindi na po mangyayari para mas magamit na maayos yung pong pondo ng PhilHealth. Mr. President, Yes, may please the Deputy Majority Leader from San Juan yield to some questions? Yes, certainly, Senator Erwin Tulfo. This is a supportive interpellation daw, Mr. President. Una pong katanungan, nais ko lang po maliwanagan, Mr. President. Yung binabanggit po ba ninyo kanina na 74.4 billion supplemental appropriations, ito po ba ay para sa UHC o ito po ba ay para sa PhilHealth? Yes, Your Honor, Mr. President, ito po ay para po sana sa PhilHealth, pero mapupunta rin po sa UHC dahil po ang PhilHealth is the agency that is tasked primarily to implement the UHC law. So ito po ay nasa National Expenditure Program or NEP na for 2025 dapat po ay nandun to, kaya lang ho na nawala po ito, no? Kaya po sana kung ito'y suntok sa buwan man, pero kung ito'y maibabalik, malaking bagay po ito for the implementation of UHC. Malaking maitutulong po ito kung sakasakali maibibigay po natin sa PhilHealth for the implementation of UHC. Ginoong Pangulo, ang ibig po bang sabihin dahil dyan,
Ano po ang posisyon ngayon ng Department of Finance patungkol po sa inyong bill na an act appropriating the sum of 74 billion as supplemental appropriations for fiscal year 2025? Ano po ang posisyon nila? Ginoong Pangulo. Actually, Your Honor, Mr. President, the DOF has not given any position yet on this proposal for supplemental budget. But, Your Honor, Mr. President, the pong amount po na 74.4 billion is the amount that was submitted by the DBCC, no, through sa National Expenditure Program. Nanggaling din po ito sa ating pong economic team, itong National Expenditure Program, Your Honor, Mr. President. Mr. President, isa pa hong katanungan. Ito pong 74.4 billion na ito, magiging sapat ka ito para mabayaran kahit na 30% lamang po ng bill ng isang pasyente sa pribadong ospital. Ito po ang problema. Ito po ang laging nilalapit ng mga kababayan nating mahihirap, walang kakayanan na magbayad ng kanilang hospital bill. Ay sasapat po ba ito? Kasi po, paiba-iba ho eh. Minsan, sasabihin ng PhilHealth, ito 30%. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung senior citizen discount. Meron naman ho minsan 10%. Hindi ho maintindihan. Wala pong malinaw na batayan na sinasabi ang PhilHealth kung magkano po ba talaga. Meron na pong mga panukalang batas na naihain po sa Kongreso nung ako po'y galing doon na para gawin sanang 30% na sagutin ng PhilHealth. Subalit hindi po nangyayari ito, Mr. President. Alam niyo ba kung sasama po dito sa 30% na bill na sasagutin ng PhilHealth sa mga ordinary kababayan natin na walang pambayad, Mr. President? Salamat po sa inyong katanungan, Senator Erwin Tulfo. No? Totoo po yan na talagang minsan pag minsan marami ho dumudulog sa atin, pinakikita po yung hospital bills nila. Halimbawa po sa 100,000, sinasagot ho ng PhilHealth, minsan 5,000, 7,000, napakarami ho. Minsan po, pag mataas na mataas, ganun din po. And sa totoo lang po, on the average talaga napakababa ho ng participation o yung ibig sabihin sinasagot ho ng PhilHealth, yung kanilang support value. Kaya nga po naging mainit po dito, hindi ho natin nakasundo, no, o nagustuhan yung pamumuno ng dating PhilHealth dahil nga po sabi ko baka ang tingin nila private corporation po sila. Kaya nga kung sila makakatakas sa kanila pong responsibilidad o liability, pinagmamalaki pa ho at the end of the year yung kanila pong savings na hindi ho dapat. So our intent, Your Honor, Mr. President, is that sana po at least 60 to 70% ay sagutin po ng PhilHealth, no? Pero sa ngayon ay nasa less than 18%. Kaya nga po I'm optimistic with the Dr. Mercado now as head of PhilHealth. They committed to increase the participation and support value of PhilHealth in every medical expense, no? Na dapat po yung case rates na lagi nilang sinasabing ito ho kasi ang pinagbabasihan, dapat po ina-update ho nila lagi nang sa ganon na ito po yung maging realistic, no? Especially with the inflation. So, Mr. President, Your Honor, ang target ho natin, that's why this representation has requested the Chair of the Committee on Health also to convene ito pong oversight committee para po matignan natin kung saan pa tayo nagkukulang, para matignan din ang PhilHealth kung bakit ho naging mabagal ang kanilang pag-update ng case rates at bakit ho napakababa ng sinasagot nila sa bawat hospital bills na dapat sana ay kahit papano ay maramdaman ng bawat Pilipino sa tuwing sila ay mao-ospital. Mr. President, maaari po bang i-revisit ng ating butihing majority leader mula San Juan ito po ang Universal Healthcare Law at kung maaari pong isama na ang professional fee dahil Ginoong Pangulo, ito lagi po ang problema ng mga kababayan natin. Oo nga po't sinasagot ng PhilHealth, oo nga po't may mga discount, oo nga po't may mga GL.
pero hindi po nababayaran. Ang problema, hindi pa rin mailalabas po yung pasyente, Ginoong Pangulo, dahil wala pong pambayad sa professional fee. Ayaw naman hong pakawalan ng mga doktor. Ang nangyayari po, nagiging hostage po yung pasyente, lalo na po yung mga sanggol na kapanganak pa lamang, iniiwan po sa mga nursery para maghanap ang ina ng bayarin, Mr. President. Maari po bang bisitahin natin muli ang UHC law at isama na po ang professional fee at pilitin itong mga doktor na ito na tumanggap ng bayad mula po dito sa PhilHealth? Well, actually, kasama naman po yan talaga sa UHC, kaya lang medyo mababaho talaga ang yung pong rates na nakalagay na nakasabay. Pero sana po maisabay po yan sa pagtaas ng iba pang bagay sa PhilHealth, no? Para po sa implementation ng UHC tulad nung nabanggit ko kanina, Mr. President. Yung po sa case rates at sa yung participation at siguro we have to, dapat po ang PhilHealth has to update regularly ito pong case rates at iba pa yung mga value para po maging realistic po, no? Dapat maging updated po sila dahil po yung inflation at iba pa minsan po hindi nila naisasabayan. So maraming salamat po Senator Tulfo for pointing this out, and be rest assured that we will bring this up once we have the chance to confront or talk to PhilHealth and DOH regarding these matters. Magkano ba, if I may, Senator Sige po. Tulfo, magkano ba yung standard rate ng professional fees na pwedeng bayaran ng PhilHealth, if you know? Your Honor, Mr. President, it depends on the Specialization. disease. Depende sa Kumari, disease. mas mahal yung halimbawa kidney transplant or angioplasty, different professional fees yun, di ba? That is correct, So Mr. magkano President. yung maximum na pwedeng ibigay ng PhilHealth? Palagay ko sa Surihano yun, sa surgeon. Pasensya na, Senator Tulfo. Pero magkano yung mga iba-iba po, Mr. President. Actually, meron hong may malalaki naman. May mga 50,000, 30,000. Pwede siguro. magbayad ng PhilHealth na 50,000 as professional fee? Yes, Mr. President. Doon po sa Is that the mga... highest amount that the PhilHealth can pay as professional fee? Or pwede pang umabot ng mas malaki pa sa 50,000? Yung po, for example, Mr. President, for open heart surgery and others, umaabot po hanggang 60,000 pa nga po. Pwede magbayad? Apo. Alright. Thank you. Ginoong Pangulo, hindi po kadalasan na ang PhilHealth po ang nagbabayad, Ginoong Pangulo, kasi may mga pagkakataon po o marami pagkakataon na hindi po sinasagot ng PhilHealth. Bagamat sagot po ng PhilHealth ang hospital bill, pero ang problema nga po talaga natin ngayon ay itong mga professional fee na ayaw pong tanggapin. Wala rin pong tiwala kasi ang ating mga doktor, ang ating mga espesyalista sa PhilHealth dahil sinasabi po nila, Ginoong Pangulo, na matagal magbayad ang PhilHealth at kung ano-ano pa pong mga palusot. Maging hindi lang po yung mga doktor, maging po ang Private Hospital Association ayaw na pong tumanggap ng PhilHealth dahil napakabagal magbayad po ng PhilHealth. Yan po isa sa mga problema. Pag sa totoo lamang po, Ginoong Pangulo, may dala-dala kang PhilHealth, tatanungin ka ng ospital sa sa admission, anong may card ka ba o ano ba, insurance, pakita mo ang PhilHealth, halos idurana ng tao yung PhilHealth card mo dahil wala po silang respeto sa PhilHealth, Ginoong Pangulo. Well, Your Honor, Mr. President, sabi ko nga po, ako may optimistic dito sa bagong PhilHealth head dahil siya po isang doktor at siya po isang public health practitioner, no? And isa rin po sa kanyang naging commitment ay isettle na itong mga problema, yung pong mga liabilities, ito yung mga babayarin po ng PhilHealth sa mga private hospitals, among others, Your Honor, Mr. President. So, yan po ay dapat po talaga natin tignan, Mr. President, siguro sa ating pag-convene na po yung, hopefully, with the indulgence of our chair for the Committee on Health, yung pong oversight committee natin for implementation, siguro mas may himay po natin
ang operasyon ng PhilHealth para makita po natin kung saan po talaga nagkulang, saan po nagkamali, para po ating pong may ayos para po mag-improve po yung serbisyo ng PhilHealth itong mga darating na taon, Mr. President. Although I agree with what Senator Erwin said, na matagal magbayad ng PhilHealth, kaya ayaw na minsan tanggapin ng mga ospital yung mga pasyente. Pero minsan, come to think of it, Senator Erwin, minsan kasi yung mga doktor, they charge exorbitant fees. Malaki talaga. Minsan dapat 10,000 lang yung professional fee mo, pero i-jack up nila sa 50,000. Kaya minsan nag-iisip siguro ang PhilHealth para magdadalawang isip para bayaran. Kasi hindi ko naman po nilalahat yung mga doktor. Ha? There are some doctors who charge exorbitant fees. Yes, sir, Mr. President, if I agree with you, siguro po may yung delays din minsan ng pagbayad ng PhilHealth because as I agree with you, Mr. President, na meron ho talagang mga doktor and private hospitals, isama na natin, na talaga nagte-take advantage din po talaga, Correct. na talagang ginajack up nila yung kanila pong mga fees. Kaya po siguro nagkakaroon ng delay pag meron pong mga cases na nagkakaroon ng diskumpiyado PhilHealth, kaya po nire-review. Kaya bago sila mabayaran, natatagalan dahil nga puro sa ganitong mga kaso. And it would take, meron talagang collusion. Siyempre, hindi lang ho yung PhilHealth, may mga doktor at meron din mga private hospitals na kasabwat din po rito. No, yung mga binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, yung pong upcasing ng cases, yung mga cataract scam at iba pa, ay kumbaga may may kinalaman din yung mga private hospitals and doctors. Kaya po siguro isa sa mga naging rason bakit po nagkakaroon po talaga ng delays din ang pagbayad ng PhilHealth. I hope Doon sa mga Senator ganong Tulfo issue. would agree with me. Ay, sangayon po ako, Mr. President, at sa ating pong butihing senador from San Juan. Mayroon na po idadagdag sana, Ginoong Pangulo. I don't know kung masasagot po ng ating nagbigay po ng privilege speech, ang ating pong Pangulo. Ay napapansin lamang ho namin kasi po napakadami nating ospital. Halos lahat po ng bayan na may ospital. Ang problema, Mr. President, ang problema sa mga ospital na ito, wala pong laman, basyo. Tinayo po ng isang congressman, tinayo po ng isang senador, gobernor, mayor, at tuwan-tuwa. Yehey, palakpakan po pag opening, pag ribbon cutting. Ilang taon na, wala pa rin po ang laman. Ang tanging laman lang po, mga ipis at daga dito sa mga district hospital po ang aking binabanggit. So, wala pong saysay at sayang lamang dahil hindi po siya nalalagyan ng gamot, hindi po siya nalalagyan ng gamit, sa bagay, hindi naman po siya sa ilalim ng Department of Health. Yun po ang aking katanungan, Ginoong Pangulo. Kanino po magiging under itong mga district na ito kung hindi naman po lalagyan ng mga gamit at ospital at ng mga doktor at nurse? Well, nagamit po ito ng pandemic. Ginawa pong quarantine area ng pandemic. Pero ang purpose po ay ospital sa mga lalawigan, lalo po doon sa aming lalawigan, sa mga isla. Kulang po ng gamit, kulang po ng kama, Mr. President. Siguro kung papayag ang Department of Health, sila na dapat mag-devolve. I-devolve na sa Department of Health itong mga pinatatayo mga district hospitals na wala naman laman. Walang x-ray machine, walang laboratory, dapat i-devolve na lahat sa DOH yan. Sorry kung nasagot ko yung tanong mo. Tama ho kayo, Mr. President, dahil tayo naging mayor din po at naiintindihan ho natin ang problema. But because of itong naging challenge puro sa devolution, pero in fairness, Senator Tulfo, I think yung sa akin pong pag-iikot din po, yung mga DOH-run hospitals mostly are okay, no? Sa mga napuntahan ko, medyo maayos na because of the Health Facilities Enhancement Program or HFEP, na dahil din po sa UHC, kahit paano naman, yung mga health facilities marami na ho nag-improve. Dati ho talaga, pag sinabi mong government hospital, parang matatakot kang matatakot kang magpagamot. Sabi nga nila, naglalakad kang papasok, paglabas mo, nakahiga na, ganun daw. At madilim, masikip. Pero ngayon, I would say that a lot of, in fairness po, sa DOH, yung mga Apex hospitals, a lot has really improved a lot. No? Na talaga makikita nyo, mukha na rin private hospitals. Iba ang pinopoint out ni Senator Tulfo, I think, yung pong mga, tama ho kayo, mga district hospitals,
and other hospitals na ito po under po ito ng dapat LGU or province ang nagpopondo. Kaya lang talagang because of yung devolution is a challenge, hindi ho talaga kaya ng maraming LGU sa maraming probinsya ang mag-maintain ng mga healthcare facilities. Kaya nga marami ang gusto mag-renationalize, pero ito yung mga dapat hunin natin tignan kung paano po mag-i-improve ang ating pong programa. And I agree with you, Senator Tulfo, na talagang marami sa mga district hospitals at iba pa na maliliit hospital, talagang marami hong pagkukulang ho talaga. So, pero ito pong mga under the DOH run hospitals, kahit paano po ay naging mas maayos na ang kanila pong mga facilities through the HFEP. At tinutulungan naman po itong mga district hospitals, basta ho sana ay kakayanin. Pero I think it's still a challenge really on how the district hospitals and other provincial hospitals will continue to improve, Mr. Especially President. those district hospitals in 4th, 5th class municipalities, wala silang kakayahan na magpatakbo ng ospital. Buti yung mga 1st, 2nd, 3rd, baka pwede pang, baka meron silang kakayahan na mag-operate ng district hospital. But I doubt yung 4th and 5th class municipalities can afford to operate not even a district hospital, not even a health center, pagpalagay natin. Sorry, Senator Tulfo, may proceed. No, tama po kayo, Ginoong Pangulo. Napansin ko lamang po, parang nasasayang tuloy yung pondo na gawa dito ng ospital itong isang bayan, accomplishment po ni Congressman, ni Mayor, gawa na naman doon sa kabila. Hindi nila sila nagsama-sama na magkakadikit na bayan gumawa ng isang ospital para may matakbuhan. Wala pong laman eh. Pero, Ginoong Pangulo, if you would please, Senator JV, sir, may I ask you, saan po napunta nga pala? Di po ba meron pong 709 billion na pondo reserve fund ang PhilHealth? Bakit po kailangan pa ng supplemental appropriation sa budget? Kasi baka na naman makuha na naman po na ehekutibo ito at maibalik po sa Treasury, Ginoong Pangulo. 500. Your Honor, Mr. President, yung pong reserve fund sa PhilHealth, just like in any insurance, health insurance agency or institution, ay hindi ho dapat talagang ginagalaw dahil yan po ay dapat nandyan lagi na sa oras ng pangangailangan ay dapat hindi ho sila magkukumahog o kung mamumroblema kung saan sila kukuha. No? So, mini-maintain ho dapat talaga yung reserve fund at hindi ho talaga ginagalaw. And this is the reason why DOH, PhilHealth still ask for supplemental budget every year from Congress, Your Honor, Mr. President. Well, with that, I would like to thank our Deputy Majority Leader, and I would end my interpellation, Mr. President. Thank you, Salamat Senator po. Tulfo. Yes, Minority Leader. President, just to interject, because I was surprised with the answer, yung 700 plus billion, 280 na lang. naka-reserve sa PhilHealth para sa oras ng pangangailangan. Kailan po yung oras ng pangangailangan? Your Honor, Mr. President, just ito lang yung huli po nilang reserve fund is about 280.57 billion for 2024, Your Honor, Mr. President. Kaya nga, yung tanong kasi ni Senator Tulfo was the malaking reserve, ba't kailangan ng additional supplemental na 74 billion? Ang sagot nga is yung 200, kung 500 or whatever, para daw sa oras ng pangailangan. Kailan po yung oras ng pangangailangan ng PhilHealth? Your Honor, Mr. President, ito po kasing projection ng PhilHealth is based on projection of their expenditure, Honor, Mr. President. At doon po sa sabi ko nga po kanina, pag meron pong insurance institution, kailangan ho talaga meron ho sila laging reserve fund na hindi ho sanang ginagalaw. No? Dati po umabot ho ito ng almost 500 billion no pong
after COVID-19, Mr. President, Your Honor, doon po lumaki ito dahil hindi ho masyado nagamit, pero tuloy-tuloy pa rin po yung contributions. So, ang ano po rito, Your Honor, Mr. President, tanong po ng ating minority leader, it's all, ang ano po rito, actuarially estimated, no, na projected program, yung kanil po expenditure. So, may estimated actuarial computation po sila, Your Honor, Mr. President, na hindi rin naman natin alam kung paano mahirap po kasi ito, numbers ito, Mr. President. Yeah, we'll probably find out more during the budget deliberations. I'll let the next interpellator follow up this particular issue. Thank you. Before I recognize the Deputy Minority Leader, yes, Senator Erwin. Mr. President, may I just intervene? Yung number po na nakuha ho natin na 709 ay galing mismo sa House Appropriations Committee for 2024-2025 budget po yun. Sila po may sabi na may 709 billion ang PhilHealth. Kaya nga po sinasabi ko, siguro po bantayan natin na saan po napunta ito kasi baka maglaho na naman parang bula o kung meron man talaga, ito po ay mapunta lamang po sa treasury na naman. Ang kaawa-awa ho ito and result ay mga kababayan ho natin na naiwan sa ere o nakatunganga na lang pag oras de peligro na, pag bayaran na po ng bill, sasabihin na naman na PhilHealth walang pondo. Bagamat sabi po ng House Appropriations Committee last year na ito po ay 709 billion. Meron po sila, Ginoong Pangulo, na reserve fund, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Next to interpolate is the Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. But before that, Senator Risa, I would like to acknowledge, I can see one of our visitors here, the newly minted Chief of the Philippine National Police, General Torre. Welcome to the Senate. Please proceed, Senator Ontiveros. Salamat po, Mr. President. Bago po yung maikling interpellation ko sa good gentleman mula sa San Juan, isang munang point of information dun sa interpellation nila kanina ng good gentleman from Tarlac, tapos po isang manifestasyon. Yung impormasyon po, dahil kanina na pag-usapan nila ng good gentleman ng Tarlac, kung magkano ang kakailanganin talaga para mapondohan natin ang kompletong implementasyon ng universal healthcare. Binalikan po namin, Mr. President, yung mga estimate ng mga health insurance, health financing advocates nung patapos yung, either patapos ng 18th Congress or simula ng 19th Congress, dahil ang tansya po nila noon, batay sa UHC Medium Term Expenditure Program mula 2022 hanggang 2026, ang low budget estimate po nila noon para sa full implementation ng UHC ay 1.22 trillion pesos. Samantala, ang high estimate po nila ng budget na kakailanganin di umano ay 2.34 trillion pesos. At nung panahong iyon, just before year 2022, sabi po nila may funding gap na ng 163 billion pesos hanggang 1.28 trillion pesos considering yung fiscal space para sa health nung panahong iyon. Kaya po, sinasang-ayunan ko rin po, Mr. President, yung sinabi ng good gentleman mula sa San Juan na importanteng i-constitute ulit yung Joint Congressional Oversight Committee sa UHC, ay dagdag na po yung sinabi po ng good gentleman mula sa Palawan na ayon sa House Appropriations Committee nung nakaraang taon ay may di umanong 709 ba na billion pesos reserves ang PhilHealth. So, para lang pong i-reconcile at i-update lahat ng mga figures na ito para ma-advisean po ang buong Kongreso magkano ang dapat o ang kayang i-appropriate ng Kongreso taon-taon para sa progressive realization ng buong UHC. So yan lang po yung kaunting dagdag na impormasyon, Mr. President, dun sa interpellation kanina sa pagitan ng good gentleman from San Juan at saka Tarlac. Dun naman po sa manifestasyon ko po, kung mamarapati ng good gentleman mula sa San Juan,
Bilang isa rin po sa mga author at advocates ng universal healthcare, na-appreciate ko po yung mga issue at saka concern na ni-raise ng good gentleman mula sa San Juan. Nanghihinayang po ako, Mr. President, na hindi nakapagpasa ng amyenda sa UHC law sa nagdaang Kongreso, subalit may panahon at pagkakataon ngayong Kongreso na repasuhin at siyasatin itong implementasyon ng UHC Act. At yun din po ang ginawa ng good gentleman from San Juan sa kanilang privilege speech ngayon. Batid ko po na ang layunin natin ay yun ang progressive realization ng UHC, pero totoong may several bottlenecks na kailangan pong tukuyin o tugunan para ang UHC ay mailagay talaga on track sa layunin nating makamit sa mga susunod na taon. Gusto ko lang pong bigyang diin muli ang ilang mga concerns na yung ilan dito ay binanggit na ng good gentleman mula sa San Juan. Una po, pagtugon sa long-term financial demands nga po ng UHC. Laging kulang. Gaya ng sinabi din po ng mga nakaraang interpellations, hindi sumasapat. Yet, may mga nakatenga at pinapabalik pa o binabalik ng mga pondo at may mga reklamo talaga sa mababang PhilHealth benefit delivery rates. Pangalawa, bagaman may mga inobasyon sa primary healthcare service delivery ang DOH at ang PhilHealth, yung pagnarrow natin sana sa gap ng healthcare infrastructure at capacity at by extension yung shortage at maldistribution ng mga healthcare workers, nananatili rin po itong isang concern. Pangatlo, ang UHC kailangan palakasin talaga yung mga provincial at saka citywide health systems. Ngunit nagmumukha pa ngang yung ating UHC integrated sites ay hindi pa nagpo-produce ng proof of concept at yung mga resulta na inaasahan nating para ma-address yung fragmentation ng ating health systems. Kung kaya't yung consistent na service delivery ay napakahirap pa rin at iba-iba talaga, malayo ang pagkakaiba-iba ng mga patients' experiences. Pangapat po, Mr. President, isama na rin po natin yung walang katapusang issue ng pag-unify ng ating health information system at data integration para i-enhance yung interoperability nito. Usapin pa rin hanggang ngayon ang automation ng ating health information system. Panlima, uneven capacity, yung kahandaan at saka kagustuhan ng ating mga local governments na ipatupad yung UHC na may resulta o nagre-resulta sa iba't ibang outcomes. Pang-anim, second to the last, maging nga po ang ating Special Health Fund na dapat magkaroon at nakalagak sa ating mga LGUs ay hindi rin nakaligtas sa political dynamics ng ating mga local leaders. At huli pong abiding concern, Mr. President, ang PhilHealth bilang isang pangunahing tagapagpatupad ng UHC law, parang bigat na bigat sa operational inefficiencies. Hanggang po ngayon, nakabinbin pa ang sa Korte Suprema ang usapin ng pondong ibinalik sa gobyerno. So while we realize the need to ensure funding for PhilHealth by providing a supplemental budget of amounting to 74 billion pesos, gaya ng binanggit ng good gentleman mula sa San Juan, may agam-agam pa rin sa kakayanan ng PhilHealth i-disburse yung pondo just in time para tugunan yung pangangailangan ng ating healthcare providers. At yan na nga po kaugnay yung maikling isang tanong na interpellation ko sa huli mamaya ng konti, Mr. President. On top of these concerns, nalulungkot po kami at may tanong tungkol sa, at nabanggit na rin po ito ng ilang mga kasama dito sa Senado sa kanilang interpellasyon, nakakalungkot at nakakabahala kung bakit biglang umalis ang ilang mga susing pinuno at career officials natin ng DOH. Katuwang natin noon pa sa pagsusulong ng UHC. Gaya nga, at binanggit din po ito ng good gentleman mula sa San Juan, sina Yusek Maria Rosario Vergere, lalo na't sa panahong napakahalaga na may katuwang tayo sa matatag at may karanasang pamumuno sa ating sektor ng kalusugan.
Of course, Mr. President, moving forward, habang patuloy po tayong nagtatrabaho para sa realization ng universal healthcare, maaring manawagan tayo sa posibilidad ng iba't ibang mga Congressional Oversight Committee sa UHC at sa PhilHealth na mag-convene na bilang nagkakaisa upang tugunan yung mga concerns na ito na ni-raise at maghain din ng mga rekomendasyon para palakasin at lalong isulong ang UHC. At huli, Mr. President, kung may EDCOM, no, yung Education Commission, kung may konsiderasyon na magkaroon ng LabCom o Labor Commission, maaari rin sigurong ikonsidera ang pagkakaroon ng isang Congressional Committee o Commission on Health tungo sa makabuluhan at napapanahong health systems reform. Maraming salamat, Mr. President. At yung nag-iisang tanong na interpelasyon ko sa good gentleman mula sa San Juan, nabanggit nga po nila kanina yung panukalang supplemental budget sa halagang 74 billion pesos. Inauthorize po ako ng minority leader namin na itanong po ito sa good gentleman mula sa San Juan dahil bagamat suportado po namin iyan mula sa minority, ano naman po ang reassurance na kapag na ipasa po natin yung supplemental budget na may halagang 74 billion pesos, masisiguro naman po na hindi nananatiling napakatagal, kundi mapapabilis at in fact dapat mapapasok sa turnaround time ng PhilHealth sa pag-reimburse po sa ating mga hospitals. Mr. President, good gentleman mula sa San Juan. Yes, Your Honor, Mr. President, malaking bagay ho sana kung talagang ito'y subok lamang po, no? Pero ito talaga yung, as I mentioned earlier, this was the amount that was proposed budget for PhilHealth na nawala, no? Naging controversial po ito. Ito po yung kasama sa National Expenditure Program. And also, Your Honor, Mr. President, alam naman po natin dahil magkasama na ho tayo, yung amount those were yung pong katanungan din natin, yung mga funds that are earmarked for PhilHealth, tulad po nung galing sa mga sin taxes, yung pong galing sa PCSO, sa PAGCOR, bagamat ito po nawala nung 2025, saan po dapat dinala, pero dapat po ito maibalik pa rin ho dahil nasa batas po ito na talagang earmark po ito and should be used entirely for PhilHealth's use para po sa benepisyo ng mga miyembro nito. So ito po ay part na rin po itong 74.4 billion. Hopefully ito yung breakdown, no, for PhilHealth premium indirect contributors. Supposedly ito yung nawala, no, yung sa mga indigents, seniors and PWDs na magagamit din po syempre sa mga pagbayad ng mga dapat bayan ng PhilHealth. Yung po 53 billion for the premium of indirect contributors, 21 billion for improvement further of PhilHealth's benefit packages. As we all know, yung po lalo na yung mga Z-benefit packages, medyo kahit paano to medyo maganda. Halimbawa, kidney transplant, 600,000, yung pong open heart surgery, about 500,000, and so on. So, may mga pinadagdag pa po tayo na mga iba pang mga diseases and other mga bagay na pwede pa isama, no, pati yung dental may isama na rin po. And so yun po, yung 53 billion, 31 billion, at yung 128 million health insurance and others. So we're hoping that with this, kahit paano naman ay yung pong binanggit ng Pangulo na zero balance billing and others, kahit paano maging katotohanan, no? It will be a challenge, no doubt, no? Pero kung talaga pupunduhan po naman natin, ay sa tingin ko naman ay malaking bagay. And I would say that kahit paano kung ito po ay diretso natin maibibigay, ay mararamdaman kaagad ito natin mga kababayan.
Bago ako tumugon, Mr. President, the good gentleman from Cavite would like to Yes, with interject. the permission of the Deputy Minority Leader. Yes, Mr. President. Senator Lacson is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman from San Juan and the distinguished lady from Iloilo, what you're trying to, my question first, Mr. President, is at what point during the budget deliberations of the 2025 budget was the 74 billion realigned to other items from the PhilHealth funds? By CAM, House version or Senate version? Your Honor, Mr. President, sa House version po, nandun po, pero mas nabawasan sa atin ng konti, bahagya. Pero doon po sa BICAM talagang nawala Mas na. malaki. How much was realigned in the House version? And how much was realigned under the Senate version? And how much was realigned in the BICAM? From what I remember, Your Honor, Mr. President, doon sa Senate version, nasa 43 billion pa, no? Ang na-realign. Ang natira. Ang natira. Apo. Out of the nung 74 billion. Yes, Your Honor, Mr. President. Tapos nung BICAM, doon nga lang po na nawala na talaga. Okay. So, yung GAA is a general law. Correct. That is correct. And syntax law is a special law. That is correct. And any lawyer will tell you, or any member of Congress will tell you that a general law cannot amend a special law. That is correct, Your Honor, Mr. In President. other words, what the Senate did and what the House did was illegal. Your Honor, Mr. President, that's already nasa subject na ho yun siguro Alam sa ko po, Supreme Court. tinatanong ko lang. Alam ko nasa Supreme Court. And we're just discussing, dapat alam natin, hindi natin pinayagan, kasi alam nating the GAA, being a general law, cannot amend a special law, which is the syntax law. That is correct, Your Honor, Mr. Kasi President. naka-earmark yan under the syntax law. Tama po. Yung So bakit nakalusot po sa Senate? yung syntax law at yung sa PCSO, sa PAGCOR, lahat po yun ay naka-earmark dapat talaga. Yun nga ang tanong ko po. Paano nakalusot ito sa House? May mga abogado ron. Sa Senate, may mga abogado. Paano po nakalusot na effectively inamend ng GAA yung special law? Yun nga po, Mr. President. You may not answer, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Senator Lacson. Salamat, Mr. President. By way of closing my brief interpellation sa good gentleman from San Juan, 2 punto po. Una, importante po yung pinoint out ng good gentleman from Cavite. At yun po yung isang dahilan na kasama ng dating minority leader na si dating Senador Coco Pimentel. Nag-manifest po ako nung BICAM, nung nakaraang budget debates na hindi ko pipirmahan yung BICAM version dahil effectively dinifund ang PhilHealth. Despite the fact, tulad ng pinaalala ng good gentleman from San Juan kanina lamang, yan po ay amounts na earmarked. Earmarked po ng batas tungkol sa buwis, earmarked po mula sa mga government-owned and controlled corporations. And pangalawa po, Mr. President, muli kaya po importanteng constitute at makonvene muli yung Joint Congressional Oversight Committee sa Universal Healthcare Law para iwasto, no, yung mga mali noon, punuin yung mga gaps para hindi po paurong kundi pasulong yung implementasyon natin ng UHC. Yung nabanggit po ng good gentleman from Cavite and San Juan, yan nga po yung kaso na nasa Korte Suprema pa. At sana po kung maagang magkaroon ng ruling dyan at hari nawa alang-alang sa DOH at PhilHealth, mas maaga nang maibalik ng executive yung pondong iyan sa PhilHealth para hindi na kailanganin pa ng Kongreso mag-appropriate parang muli ng 74 billion pesos na iyan na talaga namang by laws ay earmarked para sa PhilHealth. Maraming salamat sa good gentleman mula sa San Juan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Ontiveros. Next to interpolate, Senator Christopher Bongo. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation, and I would also like to
associate myself with the privileged speech of Senator J.B. Ejercito. Siya po yung ating principal sponsor ng Universal Healthcare. Yes, we will convene the Oversight Committee on the UHC this year with our local counterparts sa lower house sa Congress. The passage of the Universal Healthcare Act in 2019 marked a significant milestone in our journey towards achieving a more equitable and comprehensive healthcare system. We laud Senator J.B. Ejercito for championing this measure as principal sponsor in the 17th Congress. With this law, every Filipino is entitled to access essential healthcare services regardless of their socio-economic status. Lahat po ng Pilipino ay miyembro po ng PhilHealth. But we are still very far from the full implementation of the UHC. However, as the good Senator knows, the implementation of this law is not without challenges. We are all well aware that the COVID-19 pandemic has highlighted the gaps in our healthcare system, exposing the vulnerabilities and limitations of our healthcare infrastructure, shortage of healthcare workers, and difficulty in accessing healthcare. Ito pong nabanggit po sa no balance billing ay sa pagkaalam ko, it was mentioned by the Secretary of Health na pertaining po ito doon sa mga charity ward. Yung ibig sabihin, nasa UHC yan na libre po. Dito tayo minsan nagkaka-problema dahil pag nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, mas lalaki yung billing, lalong-lalo na po sa mga government hospitals. Kahit na hindi yung sa mga hindi charity ward, yung mga pay ward, minsan kino-cover ng PhilHealth, may packages. Pero pag nagkaroon po ng komplikasyon, madadagdagan po yung araw na admitted sila, madadagdagan yung billing nila. Diyan na po yung problema ng ating mga kababayan. Nalolobo po ang mga hospital billing nila at minsan umaabot po ng milyon-milyon. It is therefore imperative for our health agencies led by the Department of Health and PhilHealth to exert extra effort in ensuring that the goals and objectives of the UHC will be achieved. As a legislator and head of the Health Committee, we will exercise oversight functions over our health agencies so that we can review and evaluate the implementation of health-related laws. Last Congress, last year po ito, noong 2024, we conducted 14 hearings in the committee to push for allowances due to our healthcare workers and to advocate for reforms in PhilHealth following the transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Sana po, PhilHealth, para magkaroon kayo ng maayos na budget, ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan. Klaro naman po, PhilHealth, health para sa Pilipino. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo. Dapat po ay meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Alam niyo po, maraming mga kababayan nating Pilipino minsan takot magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital. Kahit na marinig lang na magpa-check up, takot na po. Meron diyang buntis sa Cebu last year po, nanganak sa sidewalk, namatay yung mag-ina dahil ayaw magpa-admit. Meron po isa dyan sa Cavite, isang lalaki, ayaw magpagamot dahil takot po sa babayarin sa hospital. Dapat po ay may masasandalan po ang Pilipino kapag nagkakasakit. Yan naman po ang objective ng UHC. I am hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Kasi yung out of 89.9 billion na kinuha, kasi excess funds nga raw po, sa totoo lang, hindi naman talaga excess funds yun. Dahil kung ginamit po yung 89.9 billion, ay hindi po magiging excess funds yun.
At mas mababawasan pa ang problema natin sa pagpapa-ospital kung ginamit po yung 89.9 billion. Ang problema, nagamit na yung 60 billion, yung 29.9 billion na lang po ang hindi sinole at pinigilan. At for the record po, hindi nga po ako pumirma sa BICAM report for 2025 dahil nga po zero ang budget ng PhilHealth at hindi po ako sang-ayon na isi-zero ang budget ng PhilHealth. Kung meron mang ililipatan po ng pondo, dapat po gamitin rin po ito sa health. I am also hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Andyan pa yung nakabinbin pa yung 29.9 billion. If there are also excess sources of funding at kung kaya nating mag-supplemental budget para sa PhilHealth, gawin po natin ito. After our numerous appeals, PhilHealth has committed to implementing sweeping reforms, starting with a long overdue scrapping of the single period of confinement policy. Sa ating pagdidinig po sa Senado, 14 hearings na po, including about 7 sa PhilHealth, ang dami nating na-discover na meron silang mga pulisya, nung 2013 pa po ito pong single period of confinement policy, na bawal kang i-cover sa pangalawang pagkakataon tuwing nagka-pneumonia ka, nagkasakit ka, nagka-bleeding ka, mapigilan mo bang magkasakit muli sa loob ng 90 days? Doon pa nila tinanggal nung na-discover natin. Ito pang 45 days limit policy na bawal kang i-cover ng PhilHealth pagdating ng 46 days. Bakit nagtitipid ang PhilHealth? Pwede nyo namang gamitin ito sa mga pasyente, di wala kayong excess. Napaka-simpleng logic naman po nun. Alam nyo po, hindi po kailangan ng Pilipino ng malasakit center kung i-cover ng PhilHealth ang lahat. Ang nangyayari po ngayon, ang malasakit center, batas po yan na pinasa natin dito noong 18th Congress, it's a one-stop shop naman po siya. Andiyan dyan yung PhilHealth, andiyan dyan yung PCSO, andiyan dyan yung DSWD, andiyan dyan yung DOH para tumulong. Pero kung sagutin na po ng PhilHealth ang lahat, di walang problema yung Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon po ng excess funds last year. At hindi ko rin po maintindihan bakit na zero po sila. Dahil itong contribution natin, tayo, nagko-contribute po tayo sa PhilHealth, may mga Pilipino po na walang kakayahan na magbayad, sila po yung sinasubsidize po ng PhilHealth. Ang importante po ngayon dito sa universal healthcare, sabi ko nga, napakalayo pa natin sa full implementation of that law, ay dapat pong ma-maximize po yung ng PhilHealth yung pondo nila. Totoo naman po yun, meron pong kailangan na reserve fund in case of pandemic dahil hindi natin inaasahan na nangyari. Pero in excess of that, sa required by law na magkaroon ng reserve fund para sa maaring pandemic, ay dapat sana ay gamitin talaga ito. Ubusin nyo po ang pondo ninyo para sa mga mahirap nating pasyente. Sa totoo lang, napakababa pa rin po ng case rates ng PhilHealth sa ngayon. For example, meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte, sa lugar po ng ating kasamahan dito, Senator Robin. 4 million ang hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli sa pangalawang pagkakataon, ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. And that is less than 1% of his billing. Namatay po siya, hindi po niya napakinabangan. Dahil ang naging contribution niya, 200,000 na kinaltas sa sweldo niya. Ang napakinabangan niya, 57,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. At hindi lang po yon nangyayari sa isang tao. Sa lahat po ng naririto, contribution po natin yan, kaltas po sa sahod natin yan. Tingnan nyo po sa inyong mga payslip. Nagko-contribute po tayo. Ngunit tayo, tuwing tayo ay nagkakasakit, kukunti lang po ang ating na-avail. Tinaasan nila dahil
nagreklamo tayo after numerous hearings, 7 hearings sa Committee on Health. Doon pa sila nagmamadali. Noong December, nagkaroon sila ng emergency board meeting. Ang dami nilang inayos na mga pulisiya. In one day, na-approve nila. Kung na-approve nyo nung isang araw, sana inaprubahan nyo, hindi December, nung January, di wala kayong excess funds. Walang wawalisin ang national government. Sinabi nga ni Secretary Recto, nilagay nyo naman sa GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ang sinagot ko naman po, wag naman yung excess funds para sa health. Kasi ang pondo po ng health ay kulang pa. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Sad reality. Hanggang ngayon, kahit saan tayo pumunta, maraming humihingi ng tulong, mga reseta, hindi makalabas sa ospital, sinasangla yung karabaw, ibibenta yung mga kagamitan sa bahay para lang po makalabas. Yun po ang totoong realidad sa ngayon. Ang layo pa po natin. At totoo naman po yung zero balance billing sa mga charity ward. Pero other than that, pumunta tayo sa, yung iba naman po kasi sa atin, ayaw po sa government hospital. Gusto nila sa private hospital, nandoon yung kanilang mga espesyalista, nandoon yung mga doktor nila, ay hindi naman natin mapigilan dahil emergency po yun at buhay po ang nakataya dito. Hindi naman natin mapigilan na, huwag kayong magpa-admit sa private hospital at doon kayo sa government hospital. Pag emergency cases, itatakbo mo naman sa pinakamalapit na hospital. Pero pag malaki po ang sasagutin ng PhilHealth, i-cover ninyo, mas malaki pong tulong yon na hindi na sila humingi ng guarantee letter, magmamakaawa sa mga politiko para makahingi ng tulong. Isa po sa dahilan, isa sa aking priority ay nag-file po ako to institutionalize MAIP o MAIFIP. Ito pong para sa mga financially incapacitated or indigent patients. At dapat po walang pinipili. Ibig kong sabihin, kung sino po yung mahirap talaga, ay siya po dapat makinabang nito. Hindi na po dapat lumapit sa politiko para humingi ng tulong para sa kanilang pagpapa-hospital. Kaya, sa totoo lang, hindi po katanggap-tanggap sa akin. Maybe legally, nakalusot po yung kinuha na excess funds, but morally, it is unacceptable po sa akin dahil totoo naman talagang napakadami pa nating kakulangan sa ating full implementation of Universal Healthcare Law. At patuloy ko pong sinusubaybayan yan. At in fact, totoo po yun, natanong po kanina, Senator Bam Aquino, na sa August 20 po, tuloy-tuloy po ang ating hearing sa PhilHealth, kung ano na bang reformang ginawa nila tungkol dyan. Kasi sabi nila, tinaasan nga nila ng 50% yung case rates. So what is 50%? Halimbawa na lang po yung provincial health officer. What is 50% of 57,000 out of the 10 million billing? That is only 28,500. So 85,500 pa rin ang isasagutin. That is less than 1% pa rin po. Napakababa. Ngayon, nagpanik ang PhilHealth. Marami na silang mga tinataasan na mga packages. Pag naatake ka sa puso, meron ng 500,000. So antayin mo pa bang atakihin ka sa puso bago mo ma-avail yung 500,000? Bakit hindi nyo tingnan na mabuti? Sabi naman nila during the hearing, there are 9,000 cases that needs to be reviewed. Kung na-aprobahan nyo nga sa isang araw, sana ginawa nyo nung unang buwan pa lang po ng 2004, wala kayong excess. Sisingit ko na lang po, speaking of our health workers, nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasa rito na batas noong 18th Congress pa po during the pandemic. Ito pong health emergency allowances. At marami pong nanawagan. Salamat po sa DBM at DOH last year, na-release na po yung 27 billion finally. But, nainganyo po yung iba,
Yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila na-kubra o na-collect yung kanilang hiya, ay nagkaroon sila ng pag-asa. So nag-appeal sila, nag-submit sila. Kung services rendered naman po ito, if it is validated, talagang pinagpawisan ng mga health workers natin, ay dapat po ibigay ito sa kanila, itong appeals na 6.7 billion. Dahil pinaghirapan, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Sila po ang hero ng pandemya. Wala tayo ngayon dito kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman yung maliit na halaga na ibigay po ng gobyerno sa kanila? Whether saan ilagay ito? Ilagay nyo sa 2020, ilagay natin sa 2026 budget, o kahit na sabi nga na nila na inilagay, pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa, sa sa GIP program. Sana gawan nyo po ng paraan sa program appropriations. Mas mabuti pang unahin yung bayaran through the program appropriations itong hiya ng mga health workers. Dahil talagang pinaghirapan po ito. Pinagpawisan po ito ng mga health workers natin. At ngayon, marami na pong reforma ang ginagawa ng PhilHealth at konektado po ito sa UHC. Konektado po sa UHC ang PhilHealth dahil the bulk of the appropriation ng government ay napupunta po dito sa PhilHealth. At yung mga pinangako nila ngayon na check-up sa ngipin, check-up sa mata, ay inuumpisahan na nila ngayon. Sabi ko nga sa kanila noon, sa amin sa probinsya, sinulid ang ginagamit pagtanggal ng ngipin. Sabi ko, ba't kailangan sinulid pang gamitin? Kung pwede nyo naman pong ilibre ito. Meron naman pong mga super health centers, mga health facilities na pwedeng lapitan nila. Nabanggit po kanina, Senator JB, yung e-consulta program. Tutuwa po tayo na tinasa na po from 500 to 1,700. Yung coverage, whether tawagin natin itong e-consulta, ay tawagin natin itong yakap, o bukas, o ano pa man. Ang importante po ay mapakinabangan po ito ng Pilipino. At in fact, nag-file rin po ako ng Senate Bill 170 to mandate PhilHealth to issue a PhilHealth ID para alam po ng ating mga kababayan na miyembro sila ng PhilHealth. Dahil yung iba, hindi nga po alam sa amin sa bundok, sa bukid, hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth eh. Sa ngayon po, ang nagparehistro sa e-consulta program ng PhilHealth is only 27.8 million out of 115 million Filipinos. Ibig sabihin ito, less than 1/4 pa rin po ng Pilipino ang nakakaalam na miyembro sila ng PhilHealth. Hindi nila alam na miyembro sila at dapat may ID o whether i-tie up ito sa national ID. Ngayon, nag-i-issue na sila ng ID. Sabi ko nga, kahit na simpleng papel lang, ipalaminate nyo lang, ibigay nyo po ito sa ating mga pasyente na meron silang ipapakita para hindi sila takot magpa-hospital. Tututukan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. PhilHealth has now begun increasing case rates across the board, though maliit, and strengthened packages for the country's top mortality diseases, including heart ailments, diabetes, and respiratory conditions. Pinalawak na rin nila ang benefits na masama ang dental services, optometric services sa mata, and general assistive devices tulad ng wheelchairs po at iba pa. Last Congress, Mr. President, we passed a bill to reduce premium contribution rates from the current 5% to 3.25, which was sponsored by Senator J.B. Ejercito. Unfortunately, hindi po ito natuloy at umaasa tayo na sana suportahan ito ng Executive Department this Congress. Malaking bawas po ito sa ating mga contributors, tayo sa mga members, kung mabawasan po yung premium contribution. Dahil kahit na 1.75% ang mababawas, malaking bagay rin po yun. Dahil masakit sa atin na malaman na bakit may excess funds ang PhilHealth.
Tapos tayo nagko-contribute pa rin. Nag-i-increase yung contribution. Dapat babaan kung sobra naman po ang pondo ng PhilHealth. Kung sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, malaking ginhawa ito sa ating mga manggagawa na mabawasan ang kanilang contribution. Given all these issues confronting our healthcare system, Mr. President, I just want to underscore the need for our health officials to focus on their duties. Ito talaga yung departamentong dapat na hindi mahaluan ng politika. Dapat hindi po mahaluan ng konting politika ang tulong ng medical assistance sa ating mga kababayan at wala pong dapat pinipili. Karapatan po ng bawat Pilipino yan. Alam ko minsan may mga dynamics, may mga politika. Pag gano'n na po nangyayari, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa tao. Ilang buhay po ang nasasakripisyo, ilang pasyente ang hindi natutulungan. Sana magtulungan po tayo. Bilang chairman po ng Committee on Health, let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. Salamat po sa ating good gentleman from San Juan, Senator JB, for bringing this to the attention of the Senate. At magkakaroon po tayo ng monthly hearing po dito sa Committee on Health regarding PhilHealth, regarding HEA, at iba't iba pang mga issues. Totoo naman po yung sinasabi ninyo. Marami pa rin tayong mga pasilidad na hindi nagagamit, walang kulang sa kagamitan, yung iba nagiging white elephant na po, yung iba naman po ay walang doktor, walang mga nurses. Dapat po ay mabigyan po ito ng kaukulang atensyon at importansya. Sana ay mas tumaas pa yung budget ng Department of Health, but hindi lang tumaas, gamitin po sa wasto at sa tama at maibalik ang bawat piso, lalong-lalo na po sa mga mahirap na pasyente. Ang kalusugan po ay katumbas yan ng buhay ng bawat Pilipino. The more we should invest sa ating healthcare system. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bong.